Papatuloy ang konstruksyon ng bagong Senate building sa Fort Bonifacio sa Taguig City sa kabila ng utos ni Senate President Chis Escudero na i-review muna ito. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, pwede namang i-review ang proyekto habang nagpapatuloy ang konstruksyon nito. Wala raw problema kahit pagpatuloy nila ang pagkumpleto sa Phase 1 at Phase 2 ng new Senate building. Ang nakahold lang daw ngayon ay ang ikatlong phase ng proyekto kung saan nakalaan ng dagdag na 10 billion pesos na halaga. Nauna nang ipinatigil ni SP Escudero ang pagtayo ng gusali mula kasi sa inisyal na 8.9 billion pesos, pumalo sa 23 billion pesos ang kabuang halaga nito. Samantala, milyong-milyong piso ang ginagastos naman ng mga otoridad sa mga operasyon laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa panayam sa programang ito, idiniin ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Undersecretary Gilbert Cruz na daan-daang Pilipino at dayuhan ang nare-rescue sa kada raid. Sinasagot daw ng mga ahensya ang mga pagkain, dokumento at pagpapadeport sa mga dayuhan kaya't umaabot sa milyong-milyon ang gastos. Sa kabila po niyan, marami naman daw tulong na nakukuha ang PAOK mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. In 4 months po sa isang POGO hub, gagastos ka po ng mga 30 to 35 million po. Hanggang sa mga ipa-deport kasi nga ho, yung tickets nga po tayong sasagot talaga nun. Mabuti ho, may pinagkukunan po tayo ng pondo, Yusek. Tulong-tulong naman po ito, yung DSWD, ang ating pong DOJ, of course ang ating pong kapulisan, yung immigration po, kasama rin po natin dyan. Kasi hindi ho kakayanin ng isang unit to, Manong Ted, kasi ho, kailangan sama-sama po talaga dito. Tinig po yan ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz. Sa kaugnay naman ng balitang yan, maghahain ng kaso ang PAOK laban sa mga ni-raid nilang POGO operation. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, forfeiture case ang ihahain nila laban sa mga nasabing compound. 8 POGO na raw ang kanilang na-raid at kabilang sa mga natagpuan nila ang mga pugad ng prostitusyon, mga KTV, illegal na clinic at ospital at mga torture chamber. Bukod pa rito ang iba't ibang gamit sa panloloko, mga illegal na droga at bulto-bulto ng pera. Patuloy din nilang inaalam kung may koneksyon nga ba sa Chinese government at sa militar ang mga nasabing operasyon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.